Ang USS Constellation ay isang bagong super frigate na malawak na tinanggap ng mga eksperto sa militar ng Estados Unidos nang ito'y unang inanunsyo. Ang disenyo nito ay lubang naiba kumpara sa mga nakaraang dekada ng paggawa ng desisyon at pananaliksik at pag-unlad sa hukbong dagat ng Estados Unidos na tila nakatuon lamang sa pag-aaksaya ng pera sa isang black hole sa pananalapi. Ang hull na ito, halimbawa, ay lumamon ng mahigit $22 bilyong para lamang sa 3 Zumwalt destroyer, mga barkong hindi naman nalalampasan ang mas murang Arleigh Burke battleships na maaari kang makakuha ng 10 sa parehong halaga. At ang parehong hull na ito ay pumirma para sa panghabang buhay na gastos na aabot sa $100 bilyong para sa mga barkong pandigmang pangbaybayin na literal na nasisira sa dagat habang palaging pumapalya ang kanilang mga sistema ng armas. Dahil sa malalaking pagkabigo sa pananalapi, natutunan ng Navy ang aral sa pagbili ng gamit militar sa dagat at nagdesisyong tumigil sa pagsubok mag-imbento, pinili na lang ang mas ligtas na opsyon. At iyan ang USS Constellation. Sa usaping disenyo, halos bumalik ito sa mga pangunahing prinsipyo. Itayo kung ano ang alam na ng Navy na kaya nitong itayo, pero gawin ito ng mas mahusay kaysa sa lahat na nagawa noon. Kapag tuluyan na itong napalutang sa dagat, hindi ito magiging kaakit-akit, hindi ito magiging pinakamakabago. Magiging resulta nito ang pinaka-advanced na super frigate sa mundo. Ang mga kailangang matugunan. Noong 2017 inanunsyo ng kagawaran ng tanggulan ang programa ng Constellation-class frigate. Opisyal na kilala bilang FFG-62 program plano ng hukbong dagat ng US na magkaroon ng 20 ng mga barkong ito dahil matagal na itong kinakailangan bilang upgrade dahil nais ng Navy na palakasin ang kakayahan sa pag-escort at dagdagan ang bilang ng mga escort vessels na pagmamayari nila. Sa ulat ng Kongreso, binigyang diin na dapat kaya mag-operate sa blue water ang Constellation-class frigate, kalagitnaan ng karagatan at mga baybaying lugar o mga lugar na malapit sa pampang. Bukod pa dyan, kailangan din nilang kayang mag-operate ng mag-isa at bilang bahagi ng isang strike group. Hindi layunin ng Navy gamitin ang mga frigate na ito sa pagpapatroya sa katubigang Amerikano sa panahon ng kapayapaan. Trabaho naman talaga ng Coast Guard yan, pero gagamitin sila para mapanatili ang pandaigdigang seguridad lalo na sa pag-escort sa mga aircraft carrier ng US Navy. Dahil dito, binigyang diin ng Navy na gusto nila ng frigate na kayang sumabay sa aircraft carrier at may integrate ang sensor sa fleet para makumpleto ang tactical na field of view ng grupo. Ang lahat ng Constellation-class frigates ay bubuo ng strike group bilang tagapagtanggol ng aircraft carrier, supply ship at ibang barko. Sa kanilang kahilingan, sinabi rin ng Navy na ang bagong frigate ay dapat, sa kanilang salita, magkaroon ng kakayahang matibay na ipagtanggol ang sarili habang nagsasagawa ng mga independenteng operasyon na nangangahulugan ng mga bagong frigate ay kailangang handang mag-operate ng mag-isa kung kinakailangan. Upang matugunan ang mga kahilingan, dapat matugunan ng USS Constellation ang mga sumusunod na rekisitong ito. Dapat kaya nitong wasakin ang surface ship na lampas abot-tanaw, tukuyin ang submarino ng kalaban, depensahan ang convoy, gumamit ng mga aktibo at pasibong sistema ng electronic warfare, magsagawa ng anti-air warfare, at depensahan laban sa sabayang atake ng maliliit na bangka. Nanalo ang Fincantieri Marinette Marine mula Wisconsin sa kontrata at gumagawa ngayon ng hindi bababa sa 6 na Constellation-class frigates ng USS Constellation ng unang maglalayag. Disenyo. Ngayon, para mag-escort at protektahan ang mga carrier laban sa umataking barko habang nakikipag-ugnayan sa ibang barko ng strike groups, nagtakda ang Navy ng 3 mahalagang kondisyon para sa bagong klase ng frigate. Dapat mahusay ang saklaw nito, gamitin ang Aegis Combat System at isama ang Vertical Launch System cells sa disenyo ng frigate. Para mabawasan ang panganib sa programang FFG-62, nagpasya ang design team na baguhin ang umiiral na frigate kaysa gumawa ng bagong barko. Mas mahalaga ang desisyong ito kaysa sa inaakala. Naglaan ang Navy ng maraming dekada, napakalaking pera at walang katapusang oras ng pananaliksik sa pagsubok muling imbentuhin ng gulong gamit ang Zumwalt at Freedom Class littoral combat ships. Sa totoo lang, wala sa mga disenyo ang napatunayang mas magaling kaysa sa tradisyonal. Pero sa pamamagitan ng Constellation program, nagpasya ang Navy na itigil muna ang pagiging malihain at pinili na lang ang ligtas at subok na tutuusin ay may malaking saysay. Malaking dagok sa Navy ang pagkadismaya sa mga disenyo kaya't isinama nila ang paggamit ng parent design bilang mahalagang aral sa opisyal na presentasyon ng Constellation program. Ang design ng USS Constellation ay mula sa FREMM, isang European multipurpose frigate na gamit ng Navy ng Italia, Pransya, Ehipto at Morocco.
Ang disenyo ng frame ay inangkop sa specs at weapons ng US Navy, pero pareho pa rin ang balangkas. Pinahaba ng 23.6 na talampakan ang hull ng USS Constellation kumpara sa frame para magkasya ang mas malalaking generator at suportahan ang hinaharap na pag-unlad, at binago ang disenyo ng unahan para alisin ang sonar dome at enclosure deck para sa katatagan. Tinaasan ang rating ng generator para mapabilis at maghanda sa hinaharap, at pinalitan ang propeller ng fixed pitch para sa mas magandang acoustic performance. Tinaasan ang displacement ng 500 tonelada at binago ang itaas na bahagi para magkasya ang Navy weapon system, kaya mas maliit ang profile ng Constellation kumpara sa frame upang magbigay daan sa technological na pag-unlad at mapabuti ang kakayahang magdala. May mga plano ring pagbutihin ang shock resistance sa underwater explosions, armor at ballistic protection, bawasan ang kahinaan ng hull at electrical systems, at patibayin ang CBR defenses. Ang eksaktong mga pagbabagong balak gawin ng Navy, syempre, ay classified. Pasensya na, sa kabila nito, ang USS Constellation ay may bigat na 7,000 at 400 tonelad, habang 400 at 76 talampakan at lapad na 65 talampakan. Para umusad, aasang USS Constellation sa isang propulsion system na hindi pa nagagamit sa US Navy noon, ang pinagsamang diesel, electric at gas system. Ang Coglag system, gaya ng tawag dito, ay ginagamit ng frame frigate ng Italian Navy at gumagana ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga electric motor na pinapagana ng mga diesel generator. Kapag gusto ng commander ng barko ng mas mabilis na takbo, ginagamit ang gas turbine para paandarin ang propeller. Malaking benepisyo nito ay ang pagtitipid sa gasto sa serbisyo, usapin lang ito ng dami. Binabawasan ng Coglag ang bilang ng mga diesel engine at mga electric motor, kaya mas kaunti ang maintenance. Mahalaga ito para sa hukbong dagat dahil binagabag ng aberya sa makina ang kanilang Littoral Combat Ship Program. Mas tahimik ang Coglag kaysa tradisyonal na disenyo dahil electric motor ang kumokontrol sa propeller. Walang mechanical na koneksyon sa propeller shaft at diesel generator, kaya naihihiwalay ng designer ang generator sa katawan ng barko. Pinapatahimik ng husto ng disenyong ito ang barko, mahalaga kapag laban sa mga submarino. Karaniwan itong disenyo sa submarino dahil nakakatulong ito magpababa ng ingay. Ang setup na ito ay magpapahintulot sa USS Constellation na umabot sa bilis na higit sa 26 na knots, nakatumbas ng humigit kumulang 48 kilometro o 3 milya bawat oras. Ang saklaw ang pangunahing hamon ng sasakyan dagat na inaatasang mag-escort sa mga aircraft carrier dahil halos walang hanggan ang saklaw ng Nimitz class at Gerald R. Ford class na pinapagana ng nuclear reactor. Ang USS Constellation at lahat ng frigate ng Constellation class ay hindi siguradong mas mahusay kaysa kasalukuyang Navy opsyon. Halimbawa, ang Arleigh Burke class destroyer ay may saklaw na 4,000 nautical miles, habang ang Constellation class frigate ay lampas 6,000 milya sa 16 knots. Ang Constellation ay maglalakbay na may 200 sakay at bukod sa sandata at detection systems na tatalakayin mamaya, mag-host din ito ng 60R Seahawk at MQ-8C Firefly Scout na unmanned helicopter. Ang tripulante ay magkakaroon din ng 27 metro o 11 metrong rigid hull inflatable boats na magagamit nila para maglakbay papunta sa ibang mga bangka o sa pampang. Ang arsenal. Sige, pagdating sa mga armas ng barkong ito, ang USS Constellation ay hindi kasing armado ng mga destroyer dahil ang pangunahing tungkulin nito ay kadalasang nasa mga lugar na mababa ang banta, pero ang mga sistema ng armas nito ay madaling baguhin at dinisenyo para harapin ang iba't ibang uri ng banta. Pinakaimportantang armas ng barko, ang vertical launch system. Ang makabagong kahulugan ng salitang frigate ay kadalasang hindi na naiiba sa kanilang papel bilang barkong may guided missile, at gustong-gusto ng Estados Unidos na madagdagan ang bilang ng vertical launch system cells sa buong Navy. Hindi pa kasama ang submarino. Sa ngayon, may 8,100 VLS cells sa lahat ng destroyer at cruiser ng Navy. Ang China bilang paghahambing ay kasalukuyang may humigit kumulang 4,200 VLS cells at may mga plano pang dagdagan ito, habang ang Rusya naman ay may kontrol sa hindi bababa sa 700 at 64 cells na alam natin. Sa lohikal na pananaw, kapag ang dalawa mong pinakamalalaking karibal ay may malinaw na plano na palakasin ang kanilang kakayahan sa armas, kailangan mong tumugon sa parehong paraan. Kahit papagsamahin sila ay hindi pa rin nila matutumbasan ang kasulukuyan mong bilang ng VLS cells. Mahalaga ang vertical launch systems dahil nagbibigay ito sa mga hukbong dagat ng mga mobile na platapormang panlunsad. Hindi ka makakatakas sa proyektil kung sinusundan ka ng barkong nagpapaputok. Dahil sa simpleng metodolohiya, mas mapanganib ang submarino na may VLS cells dahil kaya nilang palihim na lumapit at maglunsad ng armas mula malapit sa kalaban.
Dahil sa escort na tungkulin ng USS Constellation, ang VLSLs ay mapapahintulot nitong paputukan ang sinumang banta sa convoy. Papayagan din ito ang mga frigate na maghiwalay sa fleet para suportahan ang mga tropang panlupa, pero malabong gawin ito ng Navy maliban kung kinakailangan. Gagamitin ng USS Constellation ang VLS cells para magpaputok ng evolved Sea Sparrow missiles at standard Navy missiles. Iyan lang ang opisyal na impormasyon natin. Ipinapalagay ng mga eksperto na ang 32 Mark 41 VLS cells ay maglalaman ng isa o marahil pareho ng RAM-162 ESSM at RAM-174 ERAM missiles. Ang RAM-162 ay isang evolved na Sea Sparrow missile na surface-to-air at surface-to-surface na ginagamit para protektahan ang mga barko laban sa mga umaataking missile at eroplano. Ang missile na ito na higit Mach 4 ay kayang salagin ang supersonic na banta sa himpapawid at mga target sa ibabaw ng dagat sa loob ng 27 nautical miles. Ito ang pangunahing sandata ng USS Constellation laban sa ibang barko, mga missile na ilulunsad laban dito o sa aircraft carrier na pinoprotektahan nito. Magkano naman ang gastos ng mga nagbabayad ng buwis dito? Isang simbolikong halaga lang, nasa $1.5 milyon bawat missile. Gayunpaman, mas mura pa rin ito kumpara sa $4.3 milyong na presyo ng RAM-174. Ang modelong 174 kilala bilang ERAM ay isang extended range active missile na kasalukuyang ginagawa ng maramihan sa Estados Unidos at may 500 na nito sa serbisyo. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang missile na ito ay may mas pinahusay na abot kumpara sa 162 na umaabot ng humigit kumulang 130 nautical miles laban sa mga target sa himpapawid, partikular na sa ibang mga missile, at ang abot nito ay umaabot pa ng higit 250 milya kung ipaputok sa mga target sa lupa. Hindi pa sigurado kung isa o parehong missile ang dadalhin ng Constellation, pero tsak na gagamitin ito laban sa mga missile, eroplano at barkong umaatake sa strike group mula malayo. Bukod dito, may RIM-60, 6 standard medium-range missiles rin ito na kadalasang ginagamit bilang surface-to-air missiles. May saklaw na 90, 2 nautical miles ang mga missile na ito at pwedeng gamitin bilang anti-ship missiles. Ang pangunahing anti-ship missile naman ay ang Norwegian Naval Strike Missile na tinatawag sa Estados Unidos bilang RGM. 184A at magkakaroon ng 16 lito ang Constellation. Ang missile ay may 120 kilo, 260 pound na warhead, mas malaki kaysa 140 pound na warhead ng RM 174 na parang paputok lang. Gayunpaman, magkaiba ang layunin ng mga sistema ng sandata. Ang NSM ay ginawa para palubugin ang mga barko ng kalaban, kaya kailangan nito ng malakas na puwersa. Samantala, ang RIM na missile ay para pabagsakin ng missile at eroplano ng kalaban, kaya hindi kailangan ng ganoong kalakas na puwersa. Paano kung may missile ng kalaban na makalusot sa depensa? Sa ganitong sitwasyon, ilulunsad ang RM-100 at 16 rolling airframe missile. Bagamat abot lang ng 9 kilometro o kulang ng kaunti sa 6 na milya, napaka-maneuverable at mabilis ang mga missile na ito. Lumalagpas sa Mach 2 at pangunahing gamit ay point defense laban sa anti-ship missile. Noong 2013, ginamit ng US Navy ang CRAM Electro-Optical Weapon System para gabayan ng RM-100 at 16 sa mga target. Ginagamit ang sistemang ito sa Independence at Arleigh Burke class na barko, kaya posible rin itong gamitin sa Constellation class frigate. Sa wakas, ang USS Constellation ay armado rin ng 57mm na naval automatic gun na gawa ng Bofors. Dinisenyo para labanan ang malapitang target sa himpapawid at dagat, nagpapaputok ang baril na ito ng 57 na 138 na bala sa bilis na 220 kada minuto. Kayang palubugin nito ang maliit na sasakyang pandagat at pabagsakin ng eroplano hanggang 8.5 kilometro o 28,000 talampakan ang layo. Tinitiyak nito na walang kahit anong bakal ng kalaban ang makakalapit sa strike group. Ngayon, tiyak na natutugunan ng lahat ng mga sistemang sandata na ito ang lahat ng kinakailangan ng Navy para sa kanilang bagong klase ng super frigates, ngunit nananatili pa rin kailangang lutasin ang issue ng mga submarino. Sa paggawa ko ng video, hindi pa opisyal na alam kung magkakaroon ng anti-submarine na armas ang Constellation. Bagaman iniulat na may planong maglagay ng anti-submarine na sandata sa malayong hinaharap, malamang nawala ito sa USS Constellation sa unang paglalayag. Ang Mark 40 isa vertical launch system ng Constellation ay kayang lagyan ng anti-submarine na sandata ng US Navy, kaya pwede itong armaduhan laban sa mga submarino kapag inutos. Mga sistema ng pagtuklas at integrasyon ng Aegis. Kasing halaga ng armas ang mga sistema ng pagtuklas sa frigate at mahusay na nakahanda ang Constellation dito. Tungkol naman sa anti-submarine warfare, gagamitin ng frigate class ang AN-SQQ
89 underwater combat system na kasalukuyan ng ginagamit sa mga Arleigh Burke-class destroyer at Ticonderoga-class cruiser. Nagbibigay ang sistemang ito ng larawan ng nasa ilalim ng dagat gamit ang pinagsamang aktibo at pasibong sensor data mula sa hull-mounted, towed arrays at buoy. Asa rin ang Constellation sa TB-37 Towed Array Sonar, Thales Variable Depth Sonar at ANSLQ-25 Nixie Torpedo Decoys. Karaniwan ang mga decoy na ito sa mga barkong pandigma ng US at gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga signal na humakit sa torpedo palayo sa tunay nitong target, ang barko. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggaya sa ingay ng barko o sa ilang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapalakas at pagbabalik ng mga ping ng torpedo pabalik sa mismong torpedo. Hindi tulad ng lahat ng anti-air missiles na nasa Constellation na nagpoprotekta sa frigate sa pamamagitan ng pagharang sa mga paparating na missile o eroplano at sinisira ang mga ito sa ere, ang mga torpedo decoy ay parang nagsasakripisyo ng sarili para mailigtas ang barko. Gagamit din ang buong klase ng Constellation ng air surveillance radar tulad ng pinakabagong ANSPY 6 radar na gamit sa ibang barkong pandigma at ANSPY surface search radar. Ang surveillance at weapon system ay kontrolado ng Cooperative Engagement Capability Sensor Network, pero ang pinakamataas sa combat hierarchy ay ang Aegis. Pinanggalanan mula sa kalasag na ginamit ng Diyosang Griego na si Athena, ang Aegis ay isang naval weapon system na ginagamit para subaybayan at gabayan ang mga sandata. Para sa akin, ang Aegis ay parang cheat code sa Age of Empires 2. Ang paggamit ng Aegis combat system ay lubang mahalaga para sa USS Constellation upang makipag-ugnayan sa iba pang mga barko sa real-time at labanan ng mga paparating na banta bilang isang nagkakaisang puwersa. Bukod sa Estados Unidos, ginagamit din ito ng maraming mga hukbong dagat na kaalyado, kaya malinaw na makikinabang ang USS Constellation sa parehong field of view ng mga allied vessels sa internasyonal na misyon at interbensyon. Kontrolado rin ng Aegis system ang vertical launch systems at ang Aegis system ay kasalukuyang nasa hindi bababa sa 70 barko ng US Navy at nag-uugnay sa lahat ng armas at detection systems para sa pangangailangan ng Navy. Dahil ang Constellation ay lalaban, kung sakaling mangyari yon, kasama ng iba pang mga barkong pandigma na may Aegis, papayagan ng sistema na kumilo sila bilang isang unit na may iisang, malinaw na pananaw sa labanan na nagbabahagi ng parehong impormasyon at laging may kamalayan sa anumang aktibidad. Mga pagkaantala. Ngayon, gaya ng nabanggit kanina, maraming tao ang nagsasabi na ang Constellation ay ang uri ng barko na dapat sana'y itinayo ng hukbong dagat 2 dekada nang nakalipas. Kung noon pa sinimulan, baka natapos na ito ngayon. Dahil sa ngayon, mukhang hindi pa maglalayad ang USS Constellation sa mga dagat sa malapit na panahon. Ang barko na nagdadala ng pangalan ng buong klase at siya ng ikalimang barko na gumamit ng pangalang yon sa hukbong dagat ng Estados Unidos ay nakuha noong 2020 at kasalukuyang ginagawa ng kumpanyang yon, Fincantieri Marinette Marine. Ngayon, ayon sa orihinal na plano, dapat ay nasa huling yugto na ito ng paggawa sa panahong ito at nakatakda sanang magsimula ng serbisyo sa 2026. Para sa kaalaman ninyo, nire-record namin ito taglagas ng 2025 pero naantala hanggang 2029 dahil sa iba't ibang dahilan. Noong 2024 naantala nang hindi bababa sa isang taon ang paghahatid ng Constellation dahil sa kakulangan ng mga manggagawa sa kumpanyang gumagawa ng barko. Noong taon ding yon, nag-request ang Navy ng huling minutong pagbabago kaya natigil ang trabaho habang muling nagdisenyo ang mga designer. Dahil sa mga pagbabagong ito, nagkaroon ng pagsusuri at natigil ang proyekto ng ilang buwan. Noong Abril ng 2025, iniulat ng Warzone na 10% pa lang ng barko ang tapos na hindi lang nagpapaliban sa pagpasok ng USS Constellation sa serbisyo, kundi nagpapabagal din sa paggawa ng iba pang mga barko. Gumagawa rin ang tagagawa ng barko ng mga kapatid nitong barko, USS Congress, Chesapeake, Lafayette, Hamilton at Galvez, na kumpirmado na. Pinapayagan ng kontrata ang Navy na umorder na hindi bababa sa 4 pang frigate ng parehong klase kung kailangan. Ano ang mangyayari sa inaharap? Mahirap talagang sabihin. Mukhang imposibleng magsimulang mabuo ang hanay ng mga frigate na Constellation class bago 2030 at malabong matapos lahat ng barko sa susunod na dekada. Ang USS Constellation ay inaasahang ilulunsad hindi mas maaga sa 2029, ngunit dahil sa mga pagkaantalang dinaanan na nito, walang garantiya na maabot ang petsang ito. Salamat sa panonood.